Samantala, kinumpirma ni Senador Antonio Trillanes IV na may ilang retiradong opisyal ng AFP ang nangihikayat umano sa ilang aktibong opisyal na mag-aklas laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Pero ang hukbong sa Tatahan ng Pilipinas, wala pa raw natatanggap na impormasyon ukol sa pag-recruit umano sa mga aktibong opisyal. Saksi si Jam Sisante. Nitong Huwebes pa lang sa anibersaryo ng Presidential Security Group, nabanggit na mismo ni Pangulong Noynoy Aquino ang tungkol sa puwersang gusto raw magpaalis sa kanya sa pwesto. Gusto nilang mawala tayo sa eksena para wala nang mag-usig sa kanila. Mayroong mga nakinabang sa sistemang ating pilit pinapalitan. Mayroong mga nakinabang sa katiwalian at nagdulot ng pagdurusa sa marami nating kababayan. Ngayon, kinumpirma ng dating rebeldeng sundalong si Senador Antonio Trillanes IV ang impormasyon. Ilang retiradong opisyal ng AFP raw ang nanghihikayat sa mga aktibong opisyal ng militar para kumilos laban kay Pangulong Aquino, ayon sa ilang dating niya raw kasamahan. Ito yung mga natanggal sa poder ng kapangyarihan na gusto bumalik. Pino-float nila yung ganyang idea na ito na napapaligiran ng komunista o ano yung administrasyon. So, ganyan ang ginagamit nila. Pero hindi naman kumakagat nga yung mga officers and men. Wala namang impormasyon kaugnay dito sa Senador Gringo Honasan na isa ring dating rebeldeng sundalo. Pero ayon sa kanya, hindi magtatagumpay ang sino mang magtangkang tanggalin sa pwesto si Aquino. I doubt it. I doubt it. Dahil wala ako nakikitang seryoso na gut issue, no, na mag-uudyok nito. Maaring may mga komentaryo that being ventilated, no, in little social gatherings, pero not in the magnitude that precipitated the 1986 February Revolution or the events after that. Ayon naman kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Marcelo Burgos, wala silang natatanggap na ulat ukol sa pag-recruit umano sa mga aktibong officers sa AFP. Gayunman, patuloy daw nila minomonitor ang anumang banta, sabay giit na buo ang kanilang suporta kay Aquino na kanilang Commander-in-Chief. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Samantala, pinagsosori ng Malacanang ang Hollywood actor na si Taylor Kish kaugnay sa panayam sa kanya sa isang talk show sa Amerika. Nabanggit kasi sa interview na may hindi raw naging magandang karanasan ng aktor sa paliparan sa Pilipinas. Pero lumalabas na hindi naman pala yun nangyari sa ating bansa. Saksi si Steve Dailisan. Usap-usapan ngayon sa Pilipinas ang Hollywood actor na si Taylor Kish matapos may kwento sa sikat na The Late Show with David Letterman ang hindi magandang karanasan daw sa isang paliparan. Nagsimula ang kwentong ito nang banggitin ni Letterman ang shoot ni Kish ng pelikula sa Pilipinas. Hanggang mauwi ang usapan sa pagtanggi raw ng isang customs officer na tatakan ng kanyang passport dahil wala ng espasyo. Pinag-interesan din daw ang kanyang cellphone. Si Letterman ang nagbanggit ng Pilipinas pero hindi naman siya inalmahan ni Kish. Bagay na pinagtataka ng Bureau of Immigration at Bureau of Customs. Sa investigasyon kasi nito, lumabas na walang record ng pagpasok at paglabas ng bansa si Kish. We have verified na walang entry or arrival or departure or travel for that matter sa Pilipinas. Hindi rin daw swaksan na iya ang kwento ni Kish. May mga naninigarilyo at ventilador sa customs area dahil air-conditioned at bawal manigarilyo sa lahat ng terminal ng NAIA. Wala rin daw visa o work permit si Kish sa Pilipinas. Yung function na kanyang ikinwento ay function ng immigration yun. Yung magtatak sa passport. Yung mag-deny ng entry into the country. Gawa ng immigration yan. So, doon pa lang, medyo may error din siya. Dahil hindi naman si Kish mismo ang nagbanggit ng Pilipinas, posible kayang sa ibang bansa ito nangyari. Binanggit niya kasing ang kasama niya sa shoot si John Travolta, na co-star niya sa pelikula ni Oliver Stone na Savages. Ayon kay Biazon, hindi kasama ang Pilipinas sa mga shoot location ng Savages, pero may eksena itong kinunan sa Indonesia. Ang palasyo maging si Transportation Secretary Mar Rojas may hiling sa Hollywood actor. Maganda kung mag-apologize or mag-clarify. Obvious naman that mistaken yung kanilang pag-identify ng Philippine Airport. Hindi naman daw kailangan ideklarang persona ng gata si Kish, pero susulatan daw siya ng Bureau of Immigration para pagpaliwanagin at hinga ng konkretong detalye kaugnay sa kanyang hindi naging magandang karanasan sa isang paliparan. Lalamanin din daw ng sulat ang formal na paghingi ng pamahalaan ng public apology mula sa Hollywood actor. Ako si Steve Dailisa ng inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Aabot na sa 600 kaso ng typhoid fever ang naitala sa Tuburan sa Cebu mula nitong Biyernes. 4 na ang patay. Sa pagsusuri, nagpositibo sa fecal coliform ang water sample
mula sa pinagkukunan ng tubig ng mga residente sa Barangay Marmol, Kalahangan at Alegria. Kaya payo ng mga otoridad, huwag nang kumuha ng tubig mula roon at agad magpatingin sa doktor sakaling makaranas ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at labis na pagdurumi. Isa na naman Pinoy ang kampyon sa boxing. Tinanghal na WBC flyweight champion si Sunny Boy Haro matapos talunin si Pong Saklek Wong Kong Jam na tinagurian pa namang greatest Thai fighter of all time. Kwento ni Haro na pumayag siyang lumaban kahit matindi ang katunggali para makabili raw ng tricycle na pampasada. Nilinaw ng pamunuan ng GMA Network na walang nangyayaring negosasyon sa pagitan ng GMA at ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan. Ayon kay GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, flatter daw ang GMA sa pagpapahayag ng interes ni Pangilinan sa network. Pero ngayon daw, wala anumang alok na pwedeng pagbatayan ng diskusyon o negosasyon para makontrol ni Pangilinan ang malaking bahagi ng network. What I said about the news that MVP is interested in acquiring the majority control of Channel 7 is that we are very flattered by his expression of interest. But the way things stand now, there is no offer on the table on which to form any discussion or negotiation. Sa pambihirang pagkakataon, dinala sa Kapuso Network ang relic ni St. Clair of Assisi o Santa Clara, na patron ng telebisyon at ng mga humihiling ng magandang panahon at ng mga gustong magkaanak. Ang GMA kauna-unang TV station ang pinagdalhan ng relic ng Santa mula nang dumating ito sa Pilipinas noong Pebrero. Sinalubong na ilang opisyal ng GMA Network at mga deboto ang relic. Nagaling din ang misa kung saan ibinahagi ang naging buhay at pagsasakripisyo ni Santa Clara. Mula sa Kapuso Network, nakatagdalhin ng relic sa Legazpi Cathedral sa Albay. Saksihan mamaya. Pagdating ng labi ni Congressman Iggy Arroyo sa Negros Occidental, sinalubong ng Torch and Light Parade. Sa showbiz saksi, Brad Pitt at Angelina Jolie balak magpatayo ng sariling theme park para sa kanilang mga anak. Ascal's team manager Dan Parami humingi ng sorry kay Cristina Ramos kaugnay sa umano'y pambabasto sa kanya ng dalawang player. Huwag BBQ! Sama-sama pa rin tayong paligid. Saksi!